Mahilig din ba kayong mag-badminton? Halika, samahan niyo kami mag-badminton dito sa Hong Kong. Hello everyone, Liz Alice here, who's living in Hong Kong. At for today's video, nandito pa nga tayo ngayon sa Tin Shui Wai Park at ito yung part 2 ng ating video. At dito nga sa park ng Tin Shui Wai, meron nga din itong parang little jungle na meron tayong nakikitang deer. So ganito yun, pwede kayong mag-picture dito. Napaka 3D, napakaganda sa picture nito. Maliban dito, merong napakalaking tukan na statue na napakaganda din sa video at picture. Pwede niyo ito puntahan. Wala po itong entrance fee dito sa Tin Shui Wai Park. Libre lang po ito. So ito po isa sa mga tourist spot dito at yung malapit nga ito sa banyo. Nasa likod lang ng banyo. So naglalakad kami sa spot, naghahanap kami ng magandang spot kung saan pwede kaming makapag-badminton. So since dito na hindi masyadong maraming tao, konti lang talaga at wala nga halos masyado, nandito nga kami sa skateboard park. At dito namin naisipan na dito kami maglaro ng badminton kahit naman hindi naman kami talaga masyadong marunong. So honestly, this is my first time na maglaro. Pero since na-complete yung ating outfit at providean tayo ng ating outfit ng ating Friday, kaya naman maglalaro tayo for today. O diba, akalain nyo, kami lang dyan yung naglalaro sa scooter field. Solong-solo namin, skateboard field pala. So solong-solo namin ngayon. Kaya kung kayo nagbabala kayong mag-Hong Kong at marami kayong mga extracurricular activities na ginagawa like volleyball, badminton, soccer, basketball, nako, dito sa Hong Kong may enjoy nyo talaga yan tuwing day off. Napakaraming mga amenities dito sa Hong Kong, mga park nila na libre lang tayong gumamit. Yung mga public places nila dito, mga park at kung saan-saan man, nako, napakagandang pasyalan, napakalinis, maganda yung views, merong free water, kahit na yung CR public, nako, pwede kang magpupo dahil malinis talaga siya, merong nagmi-maintain at hindi nawawala ng tissue at hindi nawawala ng water pang flush. Sana na nga lang talaga na ganito din ang sitwasyon natin sa Pilipinas, na kung saan yung mga park natin merong mga libreng water fountain na pwede tayong uminom, no? Hindi na tayo kailangan bumili kasi dito sa Hong Kong napakarami talaga everywhere. At aminin nyo, pinagpapawisan kami sa paglalaro ng badminton kahit na napuro nalaglag yung racket, hindi namin nasalo. Shuttlecock pala. At happy talaga ako dahil napakaganda talaga exercise pala itong badminton at alam ko na hindi lang ito ngayon yung first time. Meron pang mga susunod at mag-i-enjoy talaga kami maglalaro. Maliban sa nag-enjoy kami, natawa kami, na-release yung aming stress, nakapag-exercise pa ang mga person. At for now, nagpapahinga muna yung kaibigan ko, busy sa kanyang mga reels sa Facebook kung anong ika-caption. Samantalang naman ako, super init na init talaga ako. So this is my problem talaga, napakapawisin ko talaga. Kaya naman lagi ako may bit-bit na electric fan. Buti na lang talaga is meron tayo nitong turbo fan na nabibili ko lang dito sa Hong Kong at marami din dyan sa Shopee, no. Pwede din kayong bumili, napaka very useful talaga ito, lalo na at grabe napakainit din dito sa Hong Kong. Ganito lang, so nakaupo-upo lang ang mga person. Feeling pretty kami dito, no, grabe. Napakalinaw kasi ng aming cellphone, kaya naman walang nasasayang na picture. Lahat ng picture ina-upload sa Facebook. Kaya naman itong mga marites naman talaga, nagsasawa na talaga siguro sa pagtingin ng aming mga mukha. At ang dami naming mga picture na pinag-upload sa Facebook. Nako, hindi ko na yan, hindi na ako mag-a-adjust dyan. Kung ayaw nyo makita yung magbubukha ko, i-block nyo na ako para hindi na ako dumaan sa wall nyo. Kasi nasasayang din yung mga pictures and video na kinukuha namin tapos hindi nyo makikita. Charo. So anyway, gabi na nga, magsi 7 o'clock na. So of course, matatapos na yung ating araw ng ating day off at umuwi na nga ang mga person. Naghintay na kami ng aming sasakyan which is light rail. Ayan, so after dito, pag makauwi kami, maghahanap pa kami ng pagkain kung ano yung kakainin. So siguro bibili lang ako ng 1 meal ng rice, tsaka 2 ulam. Hindi pa naman ako gutom, pero since manonood ako ng movie, so mga 10 magutom na ang person. Kaya para walang sisi, bili ng pagkain. At ito nga pala yung aking bilihan ng pagkain. So isang set yan, 50 Hong Kong dollar, nasa 350 pesos. Ganyan kamahal yung mga foodies dito. Pero sulit na sulit, ito lang.